topic natin ulit about protein pa rin. So sa mundo ng sport, yan, and fitness, hindi lang lakas ng loob ang puhunan. Kailangan din natin ng tamang fuel para sa katawan at pagdating sa fuel, isa lang ang bida. Itong macronutrient na protein. O, di ba? Kilala nyo ba yung nasa picture na yan na nakabike na umiinom ng protein shake? Yan. So mamaya ko siya sa inyo papakilala. So ang topic natin for today is about 9 benefits of protein for health and athletic performance. At itong article na to ay ginawa ni Dr. Luigi Giasso. Yan. So proceed na tayo at meron akong 28 slides. Paspasan po natin ang lahat ng importante. So, what is protein and why it is important? So, protein, bakit kailangan natin ng protein at bakit siya importante? Kasi made of siya ng amino acid. Yan si amino acid, yan ang responsible para sa buto natin, sa muscles, sa skin, sa organs. So, ang major function niya is to repair tissues and gumawa ng enzymes at supportahan ang ating immune system. So, saan ba natin makikita yan? So, pwede yan makita sa mga animal proteins and plant proteins. Yan. So, eating a variety, kailangan kumain tayo ng iba't ibang klaseng protina dahil nakaka-help ito sa ating muscle growth, energy, and overall health. Yan. So, number 1 benefit, muscle repair and growth. Yan. So, syempre kapag for example, exercise ka lang ng exercise, pinupunit mo lang yung muscle mo. Pero kapag hindi ka kumakain ng protein, hindi ka nagpapahinga, wala din yan. Hindi din yan siya lalaki. Hindi rin siya magre-repair ng mabilis. So, kailangan natin ng whey protein para ma-supplement yung recovery fast and mas stronger siya kapag nag-workout tayo ulit. Yan. Number 2, calorie burn and weight loss. Bakit? Kasi kapag nagsusupply tayo ng protein, we burn more calories because the body uses more energy to digest it. And syempre, kapag mataas ang protein intake sa diet mo, mas makakatulong to para mag-lose tayo ng maraming body fat sa ating katawan at nakakatulong ito sa weight loss management. Number 3, satiety and appetite control. Protein keeps you full longer, helping control hunger. And it is great for managing appetite and avoiding unhealthy snacks during the day. So kapag umpisahan mo yung araw mo ng mataas agad ang protina, hindi ka na maghahangad kumain ng mga sweet and salty. So mas mamiminimize mo yung pagkain ng mga hindi magandang snack during the day. At hindi ka laging maghahanap ng kanin. Number 4, brain function and mental clarity. Ayan. So sa panahon na to na maraming nagaganap sa kapaligiran natin, kailangan meron tayong mental clarity at alam po natin, aware tayo sa mga nangyayari sa atin. So kailangan natin ng protina. It helps the brain stay sharp and balanced because it makes chemicals that affect mood and mental focus. So kapag konti lang yung natitake mong protein, yan, ito yung mararamdaman mo, tiredness, poor focus, and mood swing. Ayan. So kapag mainitin ang ulo ng kasama mo for today, yan, ibig sabihin, kailangan mo na siyang bigyan ng protein. Yan. Number 5, bone health. Protein keeps bone strong by helping build and maintain bone density. Nakakalakas ito at nakapagpapatibay ng ating buto-buto. Yan. Too little protein, paano natin malalaman pagka konti yung protina, syempre mahina yung buto at yung risk natin na magkaroon ng mga fracture kapag tayo ay nabubunggo or nadudulas. Yan. Kapag kulang tayo sa protein, yan, lalo na sa mga adults, yan, madali na pong ma-fracture yung ating buto. Okay, number 6, skin, hair, and nail health. Yan, nakakatulong daw si protein sa ating balat, sa ating buhok, at sa ating kuko. Kaya number 1, tinitingnan ng doktor kung healthy ka, ay yung ating balat, nails, and yung ating skin. Yan. So, kapag may problema ka dyan, kailangan mo lang supply ng protein kasi ang protein ay may special collagen.
na nakakapagpaganda ng balat mo. And as you age, as we age, collagen decreases. O ayan ha, nakasulat na yan sa Biblia ng buhay na kapag na tayo ay tatanda at kapag tayo ay tumanda, ang collagen natin nagdi-decrease na nagkakos ng dry skin, weak nails, and thinning hair. So kailangan mag-take tayo ng protein para meron tayong collagen supplement. Number 7, enzyme production. Protein helps make enzyme that break down food. Ano ba yung enzyme na yan? Ang enzyme ay nakakatulong para maproseso ang mga pagkain kinakain natin at nakaka-help siyang mag-absorb ng nutrients and get energy or itinatransform yung food to energy mula sa ating mga kinakain. And number 8, ito ay importante lalo na sa mga kababaihan na merong mga hormonal imbalance kasi nire-regulate ng protein ang ating hormone. Protein help make hormone that controls many body functions. So one example is yung insulin. Kaya maganda talaga na almusal pa lang, meron ka ng magandang protina sa katawan. And number 9, yan, di ba sabi ko sa inyo kanina, 9 lang yung benefits na babanggitin ko, major benefits. Ito yung number 9, immune support. Protein helps make antibodies that protect your body from infection. Getting enough protein keeps your immune system strong and healthy. At bukod dyan, meron tayong dalawang klaseng protina nagmumula sa animal and plant sources. So kapag sa animal proteins, yan, ang kinaganda dito, kompleto yung essential amino acid kapag galing sa animal protein. And they also give minerals katulad ng iron, zinc, and calcium for strong health. Ayan. So example dito, yung mga protein na galing sa egg, sa fish, sa chicken, dairy, and lean protein. So kailangan mahusay tayong pumili ng animal protein. So choose lean and less processed. Yan. Option to avoid too much fat and salt. Yan. So plant-based protein naman are low in fat and low in cholesterol but high in fiber, vitamins, and antioxidants. So kanina, si animal protein, kompleto yung essential amino acid na binibigay niya. So si plant-based protein naman ay high in fiber, vitamins, and antioxidants which are good for our health and digestion. So, syempre, nanggagaling yan sa ating soy, beans, lentils, nuts, seeds, and whole grains. Great for vegans and vegetarians. So, kung ang kasama mo ay meron ng mga, anong tawag nito, yung maintenance. So, syempre, bawal na sa kanya yung mga animal protein. Ayan. So, ito yung recommended, yung plant-based protein. Best to eat a mix of plant and animal proteins for balanced nutrition. Ayun, binanggit niya na. So, types of protein and yung health benefits niya, no? So, ang plant protein ay low in fat, katulad ng binanggit ko kanina, high cholesterol. Ayan na. Okay. Types of protein. Yan. So, number 1 is yung whey protein. So, whey protein is quickly absorbed and helps build muscle. So, mataas ang BCAA niya, like ng leucine, comes from milk, yogurt, and cheese, often as powdered supplement. And ito, yung ikalawang klase ng protein is yung casein protein. So, ito mga protein na to, nakikita to sa mga powdered shake din, ano. So, casein protein digests slowly, giving a steady supply of amino acids and great for muscle recovery overnight. And ito po ay nakikita sa milk at sa cheese. At ito, yung soy protein naman is a complete fast-digesting protein with all essential amino acids. So kung mabilisan pala na bigla kang aalis o bigla kang mag-workout, ito yung pinakamagandang kainin kasi madali siyang madigest. Yan. So, found in soybeans, tofu, tempeh, and edamame. Katulad no title ko, yung ating topic nung nakaraan. So, heart healthy and good for weight management or boosting protein intake. Yan. So, isa sa mga klase ng protein is yung collagen protein na nakakatulong siya sa skin, joints, and hairs
stay healthy po. Usually comes from beef or fish. Collagen peptides are easier for the body to absorb and use, and supplements may maintain skin elasticity as we grow age. Yan. Sa mga nakikita nyo maagang pumulubot ang balat. And ito po, how protein enhances athletic performance daw. And athletes and gym goers need more. So yung mga nasa gym, yung mga active na person, mas kailangan ng protina. So protein plus regular exercise build muscle and rich fitness goals. Yan. So which protein is best for athletes and gym goers? Yan. So yung pang muscle gain, pag ang goal mo is muscle gain, kailangan mo ng whey protein kasi mas madali itong ma-absorb at mataas ito sa leucine. And kapag ang kailangan mo naman recovery, ayan, kailangan ng protein mo may casein. Yan, kasi mabagal itong ma-digest and steady lang yung epekto ng amino acid sa blood system natin. And kapag ka vegetarian naman, ayan, ang kailangan mo naman yung soy protein or a pea plus rice protein blend. So dairy proteins like whey and casein are rich in BCAAs for muscle repair and growth. So how much protein should you eat after workout? Gaano kadami? O ayan, tansyahin natin, basta kailangan maka 20 to 40 grams ka ng protein within a day. And mag-take ka dito 30 minutes for recovery po. Yan. So after workout. So for intense training naman, do sa mga talagang grabe yung pagtitraining, kailangan 1 gram of protein per pound or 2 grams per kilograms or of lean muscle mass. And syempre, spread protein throughout the day dahil ang muscle natin kailangan talaga laging may supply na protina para sa repair and growth. So, eto po, next. Are protein supplements necessary for building muscle? Kailangan mo nga ba talaga? O, isipin mo yan sa pangkalagayan mo. Kailangan mo nga ba talaga? So, hindi yan required if na-achieve mo naman yung daily required allowance ng katawan mo. Mula doon sa mga kinakain mong karne, dairy products, eggs, or plant-based protein. Pero kapag ikaw po ay nag-workout, yan, at medyo malaki yung mga muscles mo, yan, mas kailangan mo ng higher protein. Yan. So, are protein powders good for our health? Yan. Protein powders are a convenient way. Madali kasi siyang timplahin. Bukod doon, kailangan alam mong pumili ng high quality powders with little sugar and no harmful additives. Yan. Kasi it helps muscle repair, recovery, and overall health. Ayan na. Are protein supplements necessary for muscle building? O yan. Siyempre, protein supplements aren't required if you get enough protein from whole foods like meat, dairy, eggs, and plants, katulad ng sinabi ko kanina. Pero, makakatulong siya if yung for quick post-workout. Yan. Para less time, less gas, less hugas. Yan. So, yun sila sabi dyan. Kaya kailangan natin ng mga supplements. Protein benefits for healthy aging. Ayan, kailangan din ito ng mga nanay, ng mga lola. Yan, kasi para ma-prevent po yung pagpayat nila o yung mabilisang pagpayat ng muscle o yung tinatawag na sarcopenia. And bukod doon, ang plant protein ay maganda sa puso dahil mababa ang cholesterol nito plus mataas ang nutrition. So, protein supplements like shakes or bar can help meet protein needs without extra fat or calories. Plus, doon sa mga matatanda na hindi na kayang ngumuya, yan, maganda din to sa kanila kasi hindi na nila ngumuyain yung ating mga protein shake powder. Eto, papakilala ko na sa inyo yung kaninang lalaking umiinom ng shake na naka-Flex 45 sa first page natin. Siya po si Dr. Luigi Gatton. Isa po siyang Vice President of the Office of Health and Wellness at Herbalife. Responsible siya for ensuring that our Herbalife independent distributor have thorough understanding of Herbalife product ingredients and benefits.
And siya din po ang chair of the Herbalife Nutrition Advisory Board, a global team expert. Yan. Hindi lang siya nagtuturo, expert din siya. Who help educate Herbalife independent distributor on health and nutrition. At sa summary ng ating pinag-usapan, ayan. Protein is important. Yan. Important to sa ating muscle, ating weight management. Ayan. Salamat po sa pag-mute. And overall body function. So, kailangan mahusay tayong pumili ng high quality sources like whey or plant-based protein. Importante yung timing dahil para makuha mo yung fast recovery. And shakes and supplements make it easier to meet daily protein needs. At dahil dyan, ako naman po ang magpapakilala. Ano ba yun? Wala dito sa slide ko, no? Andyan. Ayan na. Ayan po. So, by the way, para po sa hindi pa po ako na-encounter, yan po. Ako po si Coach Rio. Ginamit ko po ang Herbalife Nutrition as a sports nutrition nung una, lalo na ng 2017. Maganda po yung mga result, hindi lang sa overall performance, pati po sa aking health, overall health. At ngayon po, na more than 6 years ko nang ginagamit ito. Siyempre po, for healthy aging, flexibility, and mobility. Yan. At sa panahon ngayon, yan, mas kailangan po talaga natin ang ating mga products. Yan. So, kailangan meron kang stock sa bahay mo. Itanong mo na lang kay coach kasi hindi mo na kailangang magluto. So, kapag dumating yung sistema na wala ka ng food, ayan, magtitimpla ka na lang ng shake. Kaya po, ayan po. Wag po kayong mawawala ng shake sa bawat bahay at kusina ninyo. Yan po. That's why I love Herbalife. Thank you po. Back to you, Coach Ben.